Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Pero dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Oh, ang tagal mo. Nakipagmarites ka pa yata. Ay, hindi Maraming tao sa kantina. Pila-pila nga nagkataong nasa hulihan ako. Masarap nga talaga ang luto ng bagong bukas na kantinang yan. Chef sa ibang bansa ang may-ari nun, no? Oh, kaya naman pala dinudumog ng maraming tao ang kantinang yan dahil sa sarap ng luto. Oo, sinabi mo pa. Siya nga pala, may first assignment ka na bilang bodyguard. Talaga? Oo. Agad-agad Kung ganon, may extra income na ako niyan. Oo. Kaya sa gagawin mong pagsisipag sa trabaho, nako, makakapagpatayo ka na kaagad ng sarili mong bahay. Talaga Dadaigin ko pa yata ang mga OFW nito Teka, taga-saan ba ang kliyente natin? Malapit lamang dito. At pagbutihin mo, dahil hindi basta-basta tao ang kliyente natin. Bakit? Sino ba ang kliyente natin na inassign mong babantayan ko? Hindi lamang kilala ang kliyente natin, kundi isa pa siyang congresswoman. Si Congresswoman Sofia Montelibano. Ano? Nabalitaan ko ang pagkakabaril kay Mr. Chang. Natatawa ka dahil hindi na umabot ang buhay sa ospital ang Mr. Chang na yan. Ngayong wala na tayong kakumpetensya sa illegal na droga, lalawak na naman ang ating merkado. Hindi lang siguro Luzon ang mahahawakan natin, madam, kundi maging ang Visayas, Mindanao. Yan ang pinakaasam-asam kong mangyari, Brando. Ang mahawakan natin
Hindi lamang ang iilang isla ng bansang ito, kundi ang buong bansa na nasa ating mga kamay. Kaya ihanda mo ang panghimagas ng mga gobernador sa natitirang lalawigan ng islang ito ng Luzon para tuluyan na nating mahawakan ang buong bansa. Nakahanda na yun, madam. At maging ang kapwa ko kongresista, susubukan ko silang suhulan para tuloy-tuloy ang pagdali ng pera sa ating kamangyaman. Very good. Very good, Brando. Bakit para kang nagbulat? Magkakilala na ba kayo ni Congresswoman Montelibano? Ha? Sasabihin ko ba sa kanya na dati na akong nagtrabaho sa kanya nun? Oh, nagriring ang phone. Tikat, sasagutin ko ha. Baka kaibigan ko na to na kanina pa naghihintay ng tawag ko. Sanchez Security Agency, hello. Magandang tanghali. Si Congresswoman Sofia ito. Oh, Congresswoman Sofia. Magandang tanghali po. Opo, naririto na po ang inyong bodyguard. Mabuti kung ganun. Papuntahin mo na siya ngayon din dito sa bahay. At ayoko nang pinaghihintay ako. Opo, Congresswoman. Pupunta na po siya sa inyo ngayon din. Brando, kumusta naman ang papa mo? Okay naman po ang papa ko, madam. Anong pinagkakabalahan niya ngayon pagkatapos niyang lumabas ng ospital? Hindi ba siya nabuboring sa loob ng bahay? Hindi naman siya nabuburing, madam, dahil nakabalik siya sa trabaho niya. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ang papa mo ang siya pa ring hepe ng pulisya? Maganda naman kasi ang performance niya sa kanyang departamento. Kaya pinabalik siya sa servisyo. Ganun ba? Aktibo pa rin pala ang papa mo. Kaya siguro sunod-sunod ang pagkakabulilyaso ng plano natin. Dahil sa papa mo. Hindi naman kasalanan ng papa ang pagkakatuklos ng ating hangouts. Kundi dahil lamang sa isang pipitsuging pulis. Isang pipitsuging pulis? Oo, madam. Sobra kasing sip-sipang pulis na yun eh. Gusto ng promotion kaya nagpapalapad ng papel ang pulis na yun. Kaya siya yung dahilan kung bakit na-raid ang isa nating pasugalan. Ilang pub-house ang naisara. Ilang mga rest house at mga suki natin sa droga narit na rin. At ilan sa mga tauhan natin ang nahuli dahil sa pulis na yun na pipitsyo. Alam mo naman palang sip-sip at perwisyo na ang pulis na yon. Bakit hindi mo pa ipapapatay? Maraming beses ko nang pinagtangkang ipapatay ang pulis na yun, madam, pero laging nakakatakas. Brando, hindi na kailangan ng mga tauhan natin ang pumatay sa kanya para mawala siya sa landas mo. Anong ibig ninyong sabihin, madam? Ang mga kapwa niya pulis mismo ang papatay sa sinasabi mong pipitsuging pulis. Ang tagal namang dumating ang secret agent na yun. Ang init pa man din ng panahon. Mali ko nga muna ako.
Ay, ngayon ba darating yung sinasabi mong secret bodyguard? Oo. Ang mabuti pa. Hintayin mo na sa gate ang secret bodyguard ni Nathan. Baka kung ano pa ang tanungin ng mga kasambahay natin sa kanya. Malaman pa ng mga kasambahay na may secret bodyguard siya. Mawawalang saysay ang pagiging bodyguard niya kung may ibang makakaalam. Pati rin ba sa mga kasamahan natin dito sa bahay, ililihim mo ang tungkol sa secret bodyguard? Oo dapat. Ano ang pagiging secret agent niya kung may ibang nakakaalam? Kaya binabalaan kita. Yang pagiging marites mo, baka mabanggit mo sa mga ibang kasamahan natin dito. Kailangang itikom mo yung bibig mo. Wala kang pagsasabihan kahit sino. Paranda rin ito sa kapakanan ni Nathan. Huwag mong ipagsasabi ang magiging trabaho ng ating secret agent. Maliban sa security agency, ay tangi ikaw lang at ako ang nakakaalam ng trabaho ng secret agent. Oo, makakaasa ka. Tayo lamang ang makakaalam. Mga kasama, positive ang sinabi ng aking informant. May mga babae raw na binabiyahe papuntang Malaysia. Pero sa sulo ng Mindanao, iginada ng mga babaeng yon. Kaya humanda kayo. Muli tayong mapapalaban. Nakahanda na kami. Kung anong ipag-utos mo, Kapitan? Kung ganun, tipunin ang lahat ng tropa at sasalaki tayo mamayang gabi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Muli na namang nabanggit ang pangalan ng mastermind sa human trafficking na sinasabi nila. At si Congressman Brando ang itinuturo nilang mastermind. Kailangan na talagang masupil ang maling gawain ni Congressman na isang anak ng hepe at nakatago ito sa posisyon nito bilang congressman. Ano? Bakit pati si Nathan hindi dapat makaalam ng tungkol sa pagiging bodyguard ni Mabel? Magagalit si Nate. Oras na malaman niya na may ibang tao na sumusubaybay sa kanya. Magagalit yun. At bakit naman siya magagalit? Bakit niya mamasamain ang mabuti para sa kanya? Hindi ba dapat matutuwa pa siya? Magpapasalamat pa siya dapat. Yaya Shun, ano ka ba? Talagang mamasamain niya dahil magiging insulto yun sa kanya. Alam mo naman ang batang yung maprinsipyo. Sasabihin naman niyang ano na lamang ang silbi ng pagiging pulis kung may ibang magtatanggol sa kanya. Oo nga pala, no? Oh, may nag-doorbell na. Baka yun yung inihintay nating secret agent. Ate Mabel, nakausap ko na yung kliyente natin. Nihintay ka na, kaya pumunta ka na doon. Sa palagay mo, kaya ko kaya? Nako, at nagdadalawang isip ka pa yata Kwan kasi. Alam mo, maganda tong trabaho mo. Dahil una, malaki ang kikitain mo. Bukod sa sahod mo dito sa opisina, ay sasahod ka pa ng doble
Ang ibig sabihin nun, triple ang kikitain mo. Ang iniisip ko kasi, babae ako. Ano kung babae ka? Marunong ka namang makikipaglaban Marunong ka na humawak ng baril. Ano pang kinakatakot mo? Isa pa, hindi naman ikaw mismo ang makikipaglaban halimbawa na malagay sa alanganin. Ano? Hindi ako mismo ang haharap sa kalaban? Oo, dahil pag napansin mo na mapapahamak na ang kliyente natin, tumawag ka kaagad ng backup. Yan ang usapan namin ng kliyente. Ang importante ay may lihim na magtatanggol kaagad. Sakali mang malagay ang kanyang buhay sa alanganin. Sige na nga. Alang-alang sa magandang kinabukasan, tatanggapin ko ang trabahong sinasabi mo. Bakit nga ba hindi ko agad naisip ang mga bagay na yan? Total, wala nang sinasanto kayo ng pera eh. Oo, papagurin mo pa ang mga tauhan natin. Pwede naman ang kanyang kapwa pulis ang gagawa. Tama, madam. Ipapapatay ko na ang neta na yun. At para makamura ka ng bayarin, ipagtanong mo sa babayaran mong pulis kung sino ang naiinis sa pulis na sinasabi mo. Malamang, may naiinis din sa kanya na kapwa niya pulis dahil sa kanyang paninipsip. Nang sa ganon, hindi na mahirap sa babayaran mong pulis ang gagawing pagpatay sa sinasabi mong perwisyong pulis. Gagawin ko yan, Madam Rita. Siya nga pala, Brando. Pwede bang tita na lang ang itawag mo sa akin? Ang sabi ko, tita na lamang ang itawag mo sa akin. At huwag ma'am, para naman hindi tayo masyadong formal lagi. Pwede ba, Brando? Oo naman po, pwede. Basta ikaw. Tita pala. Matutuwa ako kung hindi tayo masyadong formal, Brando. Sige, pag-aralan mo na kung paano mo ipapapatay ang perwisyong pulis na sinasabi mo. Nandito na ako sa gate ng malaking bahay ni Ma'am Sophia. Ano ba itong nararamdaman ko? Excited ako na hindi ko maintindihan. Sa bagay, matagal ning panahon hindi kami nagkita ni Ma'am Sophia. Ang babaeng naging dahilan ng hiwalayan namin ni Nathan. Hindi ko naman talaga nakumpirma na nagkaroon nga sila ng relasyon. Hinala ko lang naman noon eh. Ano na lamang kayang sasabihin sa akin ni Ma'am Sophia kung malalaman niyang ako ang secret bodyguard niya? At bakit pala siya magsisecret bodyguard? May bodyguard naman siya talaga. Naku, kung bakit kasi tinanggap-tanggap ko pa ang extra job ko na ito. Dito pa talaga sa bahay ni Ma'am Sophia ako inassign. Ang tadhana nga kung saan sadyang mapagbiro. Ayun, may lumabas na ng bahay. Ano kaya? Tutuloy pa ba ako o hindi na? Pero malaki rin ang kikitain ko kung magpapatuloy ako sa ginagawa ko. Kaya, ipagpapatuloy ko na lang. Total, nandito na rin ako. Sino itong lumalapit na para pagbuksan ako ng gate? Naku, si Inang Shun pa pala. Nandito pa siya hanggang ngayon. Ikaw ba yung pinadala ng security agent? Inang Shun! Mabel?
ang sinasabi ni Nathan at ang babaeng nakausap ko. Tagilid ang karera at buhay ng aking anak. Habang pulis ang Nathan nito. Hindi ako makapapayag na isa lamang na pulis ang sisira sa magandang reputasyon ng aking anak. Kailangang makaisip ako ng paraan para maprotektahan ko ang aking anak. Kumusta, Brando? May nakausap ka na bang pulis na pwedeng papatay sa sinasabi mong perwisyong pulis? Meron na po, tita. Pero ang sabi, wala daw naiinis na sa pulis na yun eh. Walang kaway. Ibig sabihin, kailangan talagang magbabayad ka ng medyo malaki-laki para maipapatay ang pulis na sinasabi mo. At magbabayad ka na rin lang ng medyo malaki-laking halaga. At bakit hindi lamang ang mismong papa mo? Oh, hindi ba? Sayang din kung sa isa lamang pulis mo ibibigay ang malaki-laking halagang yun. Sayang yon, Brando. Bakit nga ba hindi? Tama. Kay papa ko na lamang ipapapatay ang perwisyong pulis na yun. Hindi kaya malaman ni Nathan ang balak ng kanyang mga kalaban. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.